And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Lunes tayo ngayon, ikasampu ng Nobyembre 2025. Maganda naman siguro gising ho ninyo, no? Buti na lang, humina na si Juan. Sa ulo ng ating mga balita, Northern at Central Luzon, hinagupit ng malalakas na hangin. Super Typhoon Juan humina bilang typhoon, pero 13 lugar nasa ilalim pa rin ng signal number 4. Malacanang sinuspende ang klase at pasok sa gobyerno simula ngayon hanggang bukas. Sa ilang rehiyon, epekto pa rin ng Typhoon Juan. 1 milyong katao iniliko sa paghagupit ng Typhoon Juan, 2 patay sa Region 5 at 8. Dagit pa exercises ng AFP sinuspende dahil naman sa bagyo. Nabotas Navigational Gate umapaw, sinabayan pa ng high tide. Mga kabahayan binaha. Batang babae natagpuan sa loob ng isang sako sa Iloilo, patay na. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, binabayo ng malakas at mapangwasak na hangin ang hilagat ng Luzon, habang ang Super Typhoon Juan na ngayon ay nasa typhoon category ay tumatawid sa kalupaan ng Luzon matapos itong maglandfall sa Dinalungan, Aurora kagabi. Dahil humina na, ang pinakamataas na signal ng bagyo ay signal number 4. Nakataas ngayon sa 13 lugar sa Northern at Central Luzon. Huling na mata ng bagyong Juan sa vicinity ng Bagulin, La Union. Kumikilos ito ng northwestward sa bilis na 30 km bawat oras. Taglay naman ang lakas na hangin 165 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umabot ng 275 km per hour. Nakataas nga ang signal number 4 sa mga lalawigan ng southwestern portion ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, southern portion ng Kalinga Mountain Province, southern portion ng Abra, Ifugao, Benguet, central at southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, northern at eastern portions ng Tarlac at northern portions ng Zambales. Signal number 3 naman sa central at southern portion ng mainland Cagayan, rest of Isabela, southern portion ng Apayao, rest of Kalinga, rest of Abra, southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, Bulacan, Pampanga, rest of Tarlac, rest of Zambales, Bataan, northern portion ng Metro Manila, northern at eastern portion ng Rizal at northern portion ng Quezon. Signal number 2 naman ang nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, rest of Quezon, kasama ang Pulilio Island. Rest of Metro Manila, rest of Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque at northern portion ng Oriental Mindoro. Northern at central portion ng Occidental Mindoro, kasama dito ang Lubang Island, Camarines Norte, northwestern portion ng Camarines Sur at rest of mainland Cagayan, kasama na ang Babuyan Island. Signal number 1 naman na nakataas sa Batanes, northern portion ng Palawan including Calamian Island, Cuyo Island at Cagayancillo Island. Nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama ang Ticao at Burias Island, Romblon, nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro at nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro.
Kasama rin sa signal number 1 ang Northern Samar, northern at central portion ng Samar, northern portion ng Eastern Samar, northern portion ng Leyte, Belira, northern portion ng Cebu. Kasama siyempre ang Bantayan Island, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental, Iloilo, Capiz Aklan, gayon din ang Antique kasama ang Caluya Island. Magandang umaga, Pilipinas! Mahigit na sa 1 milyong katao ang maagang inilikas na laman sa Super Typhoon Uwan, kasalukuyang nananalasa pa rin sa Pilipinas. Ayon sa OCD Deputy Administrator na si Bernardo Rafaelito Alejandro de Port, umabot ng 1.1 milyon katao ang sinailalim sa preemptive evacuation sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan, Bali, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western at Central, ganyan din ang Eastern portion ng Visayas. Pinakamarami sa mga lumikas ay sa Bicol region na halos 700,000 katao. Kasunod ang Eastern Visayas may 250,000 at sa Region 4A na halos 100,000 katao. Isa sa mga naiulat na nasawi ay dahil sa pagkalunod sa lalawigan ng Catanduanes, pero patuloy pa rin under verification ng Office of Civil Defense. Umakyat na sa 2 bilang ng mga namatay dahil sa bagyong Uwan. Sa pinakabagong ulat ng NDRRMC, isa sa mga nasawi ay mula sa Region 5, isa naman ay mula sa Region 8. Tig-isa naman ang naitalang sugatan sa Region 6 at Region 5. Samantala 74 na mga kalsada at 18 tulay ang napinsala sa Region 2, 3 Mimaropa, Region 5 at Caraga. Nasa 63 na mga kalsada at 15 matulay sa mga ito ang hindi pwedeng madaanan ng mga sasakyan. Sa Kamsuriata, pati yung riles ng tren, ano ha? Yung tulay na dinadaanan ng tren, naapektuhan din. Nagdeklara na ang Malacanang na suspension ng trabaho sa gobyerno sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5 at 8 ngayong Lunes sa November 10. Wala ring pasok sa eskwela ang lahat ng antas na manabanggit na rehiyon kasama ang Region 6 at 7, Negros Island Region mula November 10 hanggang 11. Batay sa Memorandum Circular No. 106 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ito ay dahil sa pananalasa pa rin ng Bugyang Uwan. Gayunman, ang mga empleyado na nasa disaster preparedness o may mahalagang papel sa panahon ng kalamidad, kinakailangang mag-report pa rin sa trabaho. Binigyan naman ng kapangyarihan ng Malacanang ang mga lokal na pamahalaan na hindi sakop ng deklarasyon magsagawa ng localized cancellation o suspension ng klase sa kanilang mga lugar depende sa sitwasyon, alinsunod din sa isinasad na batas. Binigyan naman ng diskresyon ng mga private company na magdesisyon kaugnay ng suspensyon ng kanilang operasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Itineklara ng Pangulong Bongbong Marcos ang 1 taong state of national calamity sa matinding pinsalang iniwan ng Bagyong Tino sa mga lalawigan ng Visayas. Alinsunod ito sa naging rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ilalim ng proklamasyon bilang 1077, inaatasan ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan magsagawa ng tuloy-tuloy agarang pagtugon sa mga para sa pagbangon ng mga naapektuhang lugar, kabilang ang pagtiyak ng kaligtasan, kabuhayan at mga pangunahing pangangailangan ng mga residente. Batay sa datos ng Office of Civil Defense, umabot na sa 224 katao ang nasawi dahil naman sa Bagyong Tino, kung saan 158 sa kanila ay mula pa lamang sa Cebu. Ayon pa rin sa Department of Agriculture, tinatayang 159.4 million pesos naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Nakaapekto ito sa halos 6,000 magsasaka, sumira sa mahigit 3,500 hectares ng taniman. Kasama si inutusan din ng direktiba ng Pangulo ang Armed Forces of the Philippines na tiyakin ang kapayapaan at kaayusan sa mga apektadong lugar. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maglalaan ang Office of the President ng 760 million pesos na cash assistance para sa mga LGU na labis na tinamaan ng bagyo. Nananatiling epektibo ang deklarasyon hanggat hindi binabawi ng Pangulo. Magandang umaga, Pilipinas! Mga biktima ng Super Typhoon na nasunugan pa. Naku, susme naman. Pumalo na sa 86 na kabahayan. 5 commercial buildings din ang nadali sa Bato, Leyte. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay RH82. Maupay nga agad, Jimmy. Mga residente na biktima ng Super Typhoon Uwan na sunugan sa bayan ng Bato, Leyte, pumalo sa 82 kabahayan at 5 commercial building ang madaling natupok ng apoy. Ayon sa report ng Bureau of Fire Protection Bato, Leyte, nangyaring sunog sa barangay Nigihan sa naturang bayan. Apektado ang 106 na individuals,
isang firefighter nagkaroon ng eye injury at irritation. Maabot din sa 1.6 milyong piso ang pinsala ng sunog at pumalo sa third alarm ang sunog na nagsimula ang apoy sa bahay ni alias sa Ilong na sa wastong tanggulang, residente ng barangay Inigihang Poblasyon, Batolete. Samantala sa investigasyon naman ng Batolete PNP, ang apoy madaling nakatupok sa mga kabayan dahil sa malakas na hangin na dulot ng Super Typhoon Uwan. Iniimbestigahan naman ng Bureau of Fire Protection pinagmulan ng sunog. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstar Tito Jimmy, angay-angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong ambot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga sa mga taga-MMDA. Ayun, pakitawag nga yung Kisses, tinawag mo na ba? Yung pumping station nga daw po dito sa Maynila. Ibinabanggit ni Ma'am Evan. Itawag natin sa MMDA. Suspendido pa rin ang pasok sa lahat ng mga korte sa Danau City sa Cebu ngayong araw dahil sa kawalan ng kuryente sa lungsod dulot pa rin ng Super Typhoon Uwan. Yan man sa anunsyo ng Korte Suprema, inatasan ang lahat ng mga korte sa lungsod na magkaroon ng sapat na tauhan para sa mga sitwasyon na kailangan ng agarang pagtugon. Kabilang na dito ang application para sa piyansa, orders of release at writ of habeas corpus. Nakahanda na ang nasa 2 milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Tiniyak naman ito ng DSWD Secretary Rex Gatchalian sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Mayroon din na niyang 2.31 billion pesos na laga ng standby fund at stockpile ang ahensya para sa mga disaster response operation. 18 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Patuloy naman ang pagpapawala ng tubig sa Angat, Ipo at Bustos Dam sa Bulacan. Habang patuloy ang paglakas ng hangin at ulan, dala naman ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay Maria Teresa Serra ng National Power Corporation, ang Dam Plant Forecasting and Warning Division, umabot na ng 208.49 meters ang water level ng Angat Dam kahapon pang bandang alas 2 ng hapon. Bunsod nito, may 3 spillways sa ang gate na nakataas upang magpakawalan tubig patungo sa downstream river system na dumadaloy naman sa Ipo at Bustos Dam. Pinayuhan ng mga residente sa mga river communities na mag-ingat at makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Magandang umaga, Pilipinas! Sa Pangasinan, tuloy-tuloy naman ang koordinasyon ng pamahalaan panlalawigan sa pagtugon sa Typhoon Uwan. Sa pangunguna ito ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Chair na si Governor Ramon Guico III, kasama ang iba't ibang ahensya bilang paghahanda sa Super Typhoon Uwan. Kasalukuyang nakataas ang wind signal number 4 sa buong Pangasinan, kaya't pinapayuhan ang lahat na mag-ingat, maging alerto at manatiling updated sa mga biso ng pamahalaan. Kung inyo pong matatandaan, nung pagdaan ho ng bagyong Tino, naapektuhan din ang Pangasinan dahil nga sa mga pagmahang idinulot din ito. Samantala, pinagana daw po yung pumping station dito sa may Paco at nag-subside na ang tubig baha. Magandang umaga kay Ma'am Evan, dyan po sa Las Vegas, Nevada. Baguio City, walang supply na kuryente, ramdam pa rin ang lakas na hangin at ulan. Nandun pa rin si Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na bigat, Romy. Malakas lang nararanasang ulan at hangin ng nadala ng Super Typhoon Uwan dito sa lungsod ng Baguio. Mula kagabi ay talaga naman binabayo itong Baguio and Benguet. Malakas ng ulan at simula pa pasado kagabi
ay wala ng supply ng kuryente the whole of Baguio City, ng parts ng Benguet at tulad ng Tublay at La Teresita. At tayo sa report ay nagkaroon ng aberya itong linya ng National Grid Corporation of the Philippines at hanggang sa ngayon ay nagkaroon ng troubleshooting itong kanilang mga maintenance crew upang tukuyin kung saan nagmula itong pagkakaroon ng interruption, power interruption sa whole of Baguio City. Kung kaya't wala ding servisyo ng internet dito sa lungsod ng Baguio, hindi tayo makakuha ng mga detalye ng itong bagyong O1 dito sa Cordillera. Subalit kagabi, dito sa sipot natin, ay may gitna kulang-kulang sa 4 na pamilya at sa 1,000 mga ang preempted evacuated sa iba't ibang lugar na tulad ng Apayao, Baguio City, Benguet at sa Labigan ng Apato ay napakarami ang nailikas dyan at patuloy din na minomonitor natin sa area ng Kalinga at Sabuk sapagkat may naiulat na nailikas din simula hapon. Hanggang sa ngayon ay patuloy din ang pagtaas ng tubig dyan sa may area ng Santa Rosa at Kabuluan dyan sa may Bangged Abra. Kung kaya't maaga pa ng kahapon ay meron ng inilikas Kapitolyo at yung University of Abra building ay ginamit na ring pansamantalang evacuation center ng ating mga kababayan. Sa ngayon ay nanatiling sarado pa rin yung kahaba ng Quezon Road sapagkat kahapon pa ay isinara na ito sa daloy ng trapiko ng Department of Public Works and Highways at tanging mga local residents lamang ang pinapayagang dumaan sa naturang lansangan. Nanatiling bukas naman ang Marcos Highway at Naguilan Road, paakyat ng Baguio City, subalit pinapayuhan ng mga authorities yung ating mga kababayan na wag munang ituloy yung kanilang pag-akyat ng Baguio sapagat napakadelikado pag ganito ng panahon. Patuloy tayong magmumonitor sa iba pang mga kaganapan dito sa Cordillera Region at umaasa tayo na hanggang mamaya ay maibalik na sa normal na daloy itong power ng buong Baguio City at ilang parts ng lalawigan ng Benguet. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Just Gina, Romy. Maganda umaga, Pilipinas! Naglaan naman ng 384 million pesos na laga ng tulong ang Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mga mangingisdang naapektuhan ng Typhoon Uwan sa bansa. Sa anunsyo ng DA, 379 million na pesos dito ay inilaan para sa farm inputs gaya ng bigas, mais at high-value crops. Samantala, mahigit naman sa 1.2 million ang ilalaan para sa animal feeds, supplement sa mga livestock at poultry, habang 771,000 pesos ang ilalaan para naman sa bangus at tilapia fingerlings. Bukod pa rito, ang 2.57 million bags ng bigas mula sa National Food Authority na ipamamahagi sa mga lokal na pamahalaan at iba pang mga relief agencies. Maglalaan din ang DA ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng Quick Response Fund for Rehabilitation, zero interest loan ng hanggang 25,000 sa ilalim ng Survival and Recovery Loan Program and indemnification para sa mga insured na mga magsasaka sa ilalim ng Philippine Crop Insurance Corporation o PDIC. Siyam na District Engineering ng BARM ipinatawag naman ng MPAC 2025 mga achievement at ongoing infra projects ipresenta. Detalye ng balita mula kay June Dimacutang RH19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikumasalam, Kuyang Angel. Inilunsad ng Ministry of Public Works o MPW BARM ang 3 araw na Ministry Performance Assessment Conference o MPAC 2025 sa Cotabato City. Ipinatawag ni MPW Minister Architect Edward Guerra ang 9 na district engineer sa buong BARM at hiniling na ipresenta ng mga ito ang kanilang mga accomplishments bilang overall performance ng MPW sa buong taon ng 2025. Ayon sa MPW Information Office, nais matiyak ni Minister Guerra na nasa wasto, epektibo at kinakailangan ng mga lugar ang mga ongoing infrastructure projects ng bawat district sa buong BARM region. Sa kinakaharap na investigasyon ng DPWH National sa mga samot
samot-saring issue ng umano'y korupsyon sa GOES at substandard projects. Tinitiyak naman ni Bangsamoro Director General Danilo Ong na nasa wastong commitment at namumonitor umano nila ang system sa umiiral sa mga distrito. Pinapapaalala nito sa mga district officers na i-maintain ang integrity ng paninilbihan sa BARM. Committed umano ang MPW led by Minister Ed Guerra para sa mas matatag na sistema sa layuning matiyak ang transparency at mapanatili ang pagtitiwala ng publiko sa MPW sa kabuuan. Sa 3 araw na conference, presenta ng mga engineering districts ng Bangsamoro Region ang kanilang mga achievements sa road constructions, bridge development at wastong implementasyon ng flood control na umano'y may quality of structures. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sukran, June! 26 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, kung pwede pa rin tayo mag-laundry day today ha. Bantayan lang ho yung biglaan pag-ulan bandang hapon ha. Pero ngayong umaga, medyo gumaganda-ganda na yung panahon dito sa Metro Manila ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bantya? All you need is pride. Ba't mahihirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi bantya based on test sa chocolate, mud and seven on cotton. Gawa po ito ng ACS. Pero kung kayo naman walang nakasilong na sampayan, ano ha? Delay nyo na humunang paglalaba. Kasi baka mamaho, ano ha? Hindi matutuyo na mabuti. Bahagyang nabawasan naman ang bilang ng mga tambay o mga underemployed o yung underemployment rate nitong Setyembre. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 3.8 ang unemployment rate. Katumbas ng 1.96 milyon ng mga Pilipinong walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa naitala na 3.9% na unemployment rate noong Agosto. Samantala naitala naman sa Bakit bigla nawawala? Samantala naitala naman sa 11.1% ang underemployment rate o ang mga may trabaho pero meron pang karagdagang racket o trabaho. Okay lang yan, di ba? Kinakailangan talaga maging masigasigo tayo. Dumoble ng kayod, lalong-lalo na sa panahong ito na tumataas ang bilihin, tumataas ang halaga ng krudo at ang iba't ibang uri ng mga serbisyo. Sa iba pang mga balita, diskriminasyon sa bigay ng ayuda sa Cebu pinaiimbestigahan sa DSWD ni Senator Erwin Tulfo. Detalye na balita mula kay Raymond Dedpan sa RH28. Raymond, good morning. Lahat dapat na mga biktima ng kalamidad ay makatatanggap ng tama at nararapat na ayuda mula sa pamahalaan. Ito ang deklarasyon ni Senador Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Social Justice kasunod ng tinanggap na ulat na may diskriminasyon sa bigayan ng ayuda sa mga barangay sa Cebu. Sabi ni Tulfo, nakalulungkot at nakagagalit ang mga balitang may mga ilang barangay personnel sa Cebu na namimili kung sino-sino lang ang bibigyan ng ayuda na biktima ng bagyong Tino. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong insidente at nakadidismaya na patuloy na nagaganap ang diskriminasyon sa mga biktima ng sakuna. Isang residente ng Purok Isla Verde, Talisay City, Cebu ang nagreklamo dahil idineklara ng isang opisyal ng barangay bilang partially damaged lamang o bahagyang nasira ang kanyang bahay gayong nawasak o totally damaged ang kanyang bahay dahil sa baha. Sabi ni Senador Erwin, kilala niya si Secretary Rex Gatchalian at tiyak hindi niya ito magugustuhan, hindi siya papayag na may ganitong nangyayari. Nakikita kung gaano kabilis umaksyon ang DSWD lalo na sa mga kalamidad, kaya alam niyang hindi makalulusot kay Secretary Rex ang ganitong mga gawain sa ayuda. Para sa Senador, double huwami. Ito dahil biktima na nga sila ng kalamidad ay maging biktima pa uli dahil pinagkakaitan sila ng ayuda. Ang tulong ay dapat ibigay sa nangangailangan ng buo, walang labis, walang kulang. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Samantala umapaw ang tubig mula sa Malabon na Botas Navigational Gate sa kasagsagan ng Super Typhoon Uwan kagabi. Dahil dito inihayag ng Nabotas Public Information Office na pansamantala nilang isinara ang navigation gate bilang bahagi ng precautionary measure upang maiwasan ang pagtindi pa ng baha.
Pero dahil sa lakas ng hangin at daluyong, nag-overflow pa rin ito at sinabayan pa ng high tide. Ayon naman sa Navotas City Government, kasalukuyan silang umaasa sa pumping station, ngunit posible anila na ihinti rin ang operasyon kung tataas pa ang level ng tubig. Nananatili namang naka-alerto ang Navotas Disaster Risk Reduction and Management Office para sa agarang pagtugon sa mga emergency sa kanilang lugar. Antabayanan po ninyo ang update na magagaling po naman kay Edwin Duque, kaugnay ng balitang yan. Good news na lang muna tayo ha. 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Aabot naman ng 13 million pesos ang papremyong naghihintay sa mga bingo lovers. Sa gaganaping big time bingo milyonaryo Link Games ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa December 7 po ito. Sabay-sabay magsisimula na kung alas 2 ng hapon ang laro sa Casino Filipino branches ng Angeles City bilang host. Yan din sa Bacolod, Cebu, Puente, Grand Regal sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Malabon o Malabon Grand, Olongapo at Tagaytay, pati na rin sa Okada, Manila at Winford Resorts and Casino. Bawat 3,000 pesos na ticket ay may tig-apat na bingo cards kada game para sa 10 games. May 1 million pesos na premyo para sa Game 1 hanggang Game 9. Habang sa Game 10 naman, nakaabang na ang garantisadong 3 million pesos na must go jackpot. Pawang tax-free ang lahat ng premyo. Ayon sa PAGCOR, layunin ng event na maghatid ng saya ngayong holiday season at bigyan ng pagkakataon ng mga players o mga apisyonado na maglaro ng bingo, manalo ng malaki para sa isang ligtas na gaming environment. Para sa detalye, bisitahin lamang ninyo ang www.casinopilipino.ph o i-follow ang Casino Pilipino sa Facebook. Mahiwagang tunog. O siyempre, hindi naman papatalo ang DZRH. Ito naman ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 6,000 na ba? 6,000 pesos. Ayan. Ano yung item na yan, ha? Yan pala, nakikita na natin sa mga airport. Yung item na yan, ha? Nakikita rin, actually sa mga hotel, meron din yan. Oo. Sa mga parke sa ibang bansa, meron din yan. Sa mga eskwelahan, meron din yan. Tapos yung isang item na-develop nga, mga bandang 1907 pa, ha? Sige, giveaway clue. Gawa sa papel. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan ha. Gawa sa papel. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo yung isang item. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text sa MT space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Silipin nga muna natin ang sitwasyon sa may bahagi ng Ross Boulevard. Kanina pagdaan ko, lakas din ang hangin. Nandun si Sherwin Alparo, RH6 Sherwin. Angelo, posibleng nasa 100 na kph o 80 to 100 kph yung lakas ng buga ng hangin ngayon na nararanasan dito sa bahagi ng Ross Boulevard. Pero hindi kagaya ng mga nakaraang panahon na umaapaw o tumataas yung sumasampa dito sa bahagi ng Manila Bay, yung alon. Ngayon ang sumampa rito at tumilapon sa atin, bumungad sa atin, sinuka ng dagat. So mga maliliit na mga styrofoam at mga plastic bottle na mga basura na nanggaling doon sa bahagi ng dagat na kanina pa nga bumubuga ng malakas na hangin dito nga sa bahagi ng Ross Boulevard. Kung dati-dati na gantong oras, madaling araw, may mga nagja-jogging, tumatakbo dito sa kaba ng Ross Boulevard. Ngayon, talagang no man's land, kung tawagin itong kaba ng Ross Boulevard sa bangketang ito na matatagpuan dito nga sa may tapat ng Ras, Sulaiman. Yung ilan sa mga nagtitinda dito sa lugar na mga stall at mga dipadjak na mga bike na mga nagtitinda, sumilong muna doon sa kabilang site itong Ross Boulevard sa may bahagi nitong Aristocrat at doon sa may monumento ni Raha Sulaiman para nga magkubli doon sa lakas ng hangin na ibinubuga ng bagyong Uwan dito nga sa bahaging ito ng Maynila.
Pero kung titignan mo doon sa may bahagi ng Baseco area na siyang pinamumugaran ng napakarami rin na presidente, mukhang mamaya sisilipin natin yon dahil doon mukhang pinigroso yung dagat dahil sa lalaki ng mga alon na nakikita natin na medyo mga whitey form pa lang yung nakikita natin dahil madilim pa. Pero kapag sinilip po itong bahagi ng dagat, ganito kalakas yung hangin na nararanasan ngayon dito sa bahagi nito ng Roxas Boulevard. Mga puting-puting akala mo pula na nakita mo sa gitna nitong laot ng Manila Bay. Pero yan mga alon na nabubuo dahil nga doon sa lakas ng hangin na dala-dala nitong bagyong Juan na nanalasa rin yung lakas ng hangin ito sa bahagi ng Metro Manila. Live mula pa rin dito sa bahagi ng Roxas Boulevard dito sa Maynila, Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, Mr. H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas! Doon sa mga nagbabalak magpasyal ng Dolomite Beach, huwag na muna ha. At medyo malakas ho ang hangin. Wala kang pasok Gala pang iniisip po ninyo. Pero sa lahat ng mga importanteng transaksyon ngayong araw na ito at kinakailangang lumakad, magbaon din ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Ha? At saka doon sa mga nagre-ready pa ng kanilang mga emergency kit sa tuwi-tuwi na, lagyan ho natin ang family alcohol. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang di siya rich yan. Subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo si Tino nung tumama dyan ho sa Vietnam, matindi rin hong pananalasa na ginawa, no ha? Hindi rin umobra yung kanilang mga flood control doon. Naglubugan din ho yung kanilang mga kabahayan dahil po sa lakas ng hangin at lakas ng ulan na ibinuhos po ng bagyong Tino, yung local name dito ho sa Pilipinas, ano ha? Ganun tayo Kung ang Vietnam nag-e-export sa atin ng bigas, tayo nag-e-export naman sa kanila ng bagyo. Yan. Di ba? Sa Brazil naman, tinamaan din sila ng tornado. Yun, kasi matindi ho ang pinsala na iniwan din. May mga patay din yata na nang tumama ang isang tornado dyan po sa may Brazil. Maganda umaga, Pilipinas! Sa lindol naman, tumama naman sa Japan. Ano ha? Kaya idagdagan ho natin ang ating panalangin na tayo po ay maging ligtas. Ha? Saan mong pong panig na mundo tayo naroroon. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan. Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong at sa Middle East. Ano ha? At yung mga kababayan nating naglalayag ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga sima natin, ingat kayo, kasama kayo sa aming mga panalangin. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nagpatupad ng temporary ban ang Department of Agriculture sa pag-aangkat ng wild at domestic birds kabilang ang mga poultry products mula Netherlands. Kasunod naman ang pagkalat ng bird flu sa mga unang araw ng buwang kasalukuyan. Sakop ng suspensyon ang karne ng manok, day-old sisiw, itlog at similya para sa artificial insemination ng breeders. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tulorel Jr., inireport ng Dutch Veterinary Authority sa World Organization for Animal Health noong pang-October 8 ang pagkalat ng H5N1 highly pathogenic avian influenza sa ilang bahagi ng Netherlands. At ito'y nakahawa na sa mga domestic na ibon. Bilang aksyon sa rekomendasyon ng Bureau of Animal Industry, iniutos naman ni Secretary Tulorel ang import freeze upang protektahan ang poultry ng bansa at mapigilan ang pagpasok ng HPAI virus. Ang poultry industry ayon kay Secretary Laurel ay mahalaga sa food security at pangunahing susi ng pamumuhunan at hanapbuhay sa ating bansa. Samantala,
tinapos na ng Department of Agriculture ang serye ng multi-sectoral consultation sa buong Pilipinas. Tungkol ito sa House Bill No. 1 ang mungkahi ng Rice Industry and Consumer Empowerment o RICE Act at iba pang mahakbang para amyendahan ang Rice Tarification Law. Ayon sa mga nakonsulta ng DA, malawak ang kanilang pananaw at nakuha rekomendasyon kaugnay ng mga dapat baguhin sa industriya ng palay. Ganyan din ang mga concerns ng mga stakeholders upang masiguro na ang pinal na bersyon ng mungkahing legislation ay para sa matatag at makatarungang supply ng pagkain. Nilahukan ang mga magsasaka ng palay, mga millers, traders at local government units, mga kinatawan ng Kamara de Representantes at iba pang industry players. Ang ginanap na konsultasyon mula October 24, yan po ay sa Visayas Cluster, October 27 naman sa Mindanao at October 28 para sa Luzon Cluster. Layunin ng mungkahing RICE Act na maibalik ang regulatory powers ng National Food Authority upang masiguro ang matatag na supply ng presyo ng bigas habang binabantayan naman ang kapakanan ng parehong magsasaka at mga consumer. Iminumungkahi sa panukalang batas na muling ibalik ang pangunahing kapangyarihan ng NFA tulad ng registration, licensing at supervision sa mga kasali na sa industriya ng bigas, inspeksyon sa mga bodega at mga storage facilities, pagsamsam sa mga itinatagong bigas at mga butil at strategic na pangangasiwa sa buffer stock at regulasyon sa importation at pag-i-export ng bigas. Magandang umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Samantala, wala pa tayong update mula sa Pag-asa Malu. Maya-maya kuha tayo ng update para mas maintindihan natin kung ano ang pangkalahatang sitwasyon na meron tayo sa kasalukuyan. Dahil nga sa patuloy po ang pananalasa ng Bagyong Uwan o Typhoon Uwan dito po sa may bandang norte. Magandang umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 4 ng umaga sa mga pabalik ng Pilipinas. Kung magpapasalubong kayo ng tsokolate, wag na yung imported Meron na tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magdiriog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce na sila ng dikalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ayan At meron pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ayon nga po kay Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay 100% gawang atin. Sana ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Dako muna tayo sa Bataan. Maraming punong nagtumbahan na sa may Bataan, Sambales at Olongapo dahil pa rin sa Bagyong Uwan. Anong latest pa dyan, Danny Kumilang, RH37? Dahil sa matinding hagupit ng Bagyong Uwan, marami ang nasirang mga puno. Ilan ay nabuwal, nabali at bumagsak na siyang humarang sa mga pangunahing lansangan sa Sambales, Olongapo at Bataan. Nagdulot ito ng matinding abala sa daloy ng trapiko at malawakang pagkawala ng supply ng kuryente sa ilang lugar simula pa kahapon hanggang kagabi. Sa mabilis na pagtugon ng mga electric cooperative, agad na naibalik ang supply ng kuryente makalipas ang ilang oras ng pagkawala. Samantala, nagsagawa rin ng clearing operation ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO, at mga opisyal ng barangay gamit ang chainsaw upang agad na maalis ang mga bumagsak na puno at iba pang sagabal sa karsada. Batay sa ulat na nakalap ng Disha Rescues sa bayan ng Limay, umabot naman sa higit sa 2,500 individual o katumbas ito ng 635 pamilya ang lumikas. Sa bayan ng Pilar, ayon dito kay Mayor Charlie Pizarro, 346 pamilya o mahigit 1,000 individual ang inilikas. Sa bayan ng Morong, 61 pamilya o higit sa 200 katao naman ang pansamantalang lumikas, habang sa barangay Alas Asi Maribeles, 460 individual ang nailikas
Ayon naman ito sa post sa FB ni Barangay Chairman Dante Malimbad. Sa kabuuan, ayon kay Bataan Police Provincial Director, Police Colonel Martin Salvadora, umabot naman sa 1,467 pamilya o katumbas ng 4,371 individual ang nailikas mula sa mga mapanganib na lugar at kasalukuyang nananatili sa iba't ibang evacuation center sa bulalawigan ng Bataan. Sa kasalukuyan, kabugso-bugsong pag-ulan na may kasamang malalakas na hangin pa rin ang nararanasan sa mga nabanggit na lalawigan. Gayunpaman, patuloy na nakaantabay at mahigpit na nagbabantay ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng mamamayan. Ani kumilang RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May papakikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Dyan po sa may bandang Nueva Ecija naman, may mga puno na rin ho ng kawayan ang nabunot. Ganun ho kalakas ang hangin na dala po ng Typhoon Uwan. Maganda umaga, Pilipinas! Binigyan din naman ni Senator Bongo ang pangangailangan na i-prioritize ang pondo sa housing program na pakikinabangan ng pinaka-vulnerable sector sa bansa kasunod ng pananalasa ng mga nagdaang kalamidad. Ayon kay Senator Go, marami sa mga naninirahan sa hindi ligtas na lugar kaya't madali silang bahain kapag may bagyo o sama ng panahon. Dapat daw mas mapalakas pa ang suporta ng gobyerno upang sila maprotektahan sa pamamagitan ng mga pabahay. Sinabi ni Senator Go, ang mga mahihirap ang pinaka-natatamaan kung mayroong bagyo at pagbaha dahil marami sa kanila nakatira sa mga gilid ng creek o mga estero. Dapat anyang mayroong budget para sa urban poor housing at ito ang sisilipan niya sa budget deliberation. Una rito, sinabi ng Senador na susuriin niya ang budget ng housing upang matiyak ang maayos na pagpaplano at isulong ang disaster resilient na pabahay, infrastruktura, paghingi ng accountability sa paggasta ng pondo sa mga flood control project. Pakiusap din ni Senator Go, dapat unahin sa rehabilitation efforts ang Visayas na dumanas na matinding pinsala sa bagyong Tino. 47 makalipas ang alas 4, nagpatupad naman ang isang buwang moratorium sa pagbabayad ng buwanang amortization ng National Home Mortgage Finance Corporation para sa housing loan borrowers sa Central at Eastern Visayas na naapektuhan ng bagyong Tino. Epektibo ang moratorium mula November 4 hanggang Disyembre 3. Ayon sa Pangulo ng National Home Mortgage and Finance Corporation na si Renato Tobias, alinsunod dito sa proklamasyon ng Pangulo, yung Proclamation number 1077 na nagdideklara ng State of National Calamity matapos ang pinsalang dulot ng bagyo. Tugon naman ito sa utos ng Department of Human Settlement and Urban Development Secretary na si Jose Ramon Aliling na magbigay ng moratorium lalong-lalo na sa matinding nasalanta ng bagyong Tino at inaasahan na ipinsalang iiwanan naman ng bagyong Uwan. Layo ng moratorium na tulungan ng mga pamilya ng mga naapektuhan ng kalamidad upang makabangon at makapagsimulang muli at unti-unting maibalik sa normal ang kanilang kabuhayan. Maganda umaga, Pilipinas! Sinuspende ng Armed Forces of the Philippines ang AFP Joint Exercise Dagat Langit Lupa o yung Ajex Dagit PA kahapon ito November 9 dahil pa rin sa Typhoon Uwan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito'y para matutukan ang hanay ng pambansang ng militar sa pagsasagawa ng humanitarian assistance at disaster response sa mga lugar na naapektuhan ng mga bagyo. Ang Dagit PA exercise ay umarangkada noong pang November 4, tatagal sana hanggang November 14. Nakasentro ito sa Command and Control, Cyber Defense Exercise at Field Training Exercises. Ito ay isang komprehensibong training program para palakasin ang interoperability ng Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy at Philippine Marine Corps. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nagsuspende na rin ang trabaho ang Independent Commission for Infrastructure ngayong araw, November 10, dahil pa rin sa bagyong Uwan. Ayon sa abisong inilabas ng ICI kahapon, ito'y para matiyak ang kaligtasan ng mga tauhan ng komisyon sa harap ng nararanasang sama ng panahon dulot ng bagyo. Una rito, sinuspende na rin ang Malacanang ang pasok sa mga tangkapan ng gobyerno sa Metro Manila, maging sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Car, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas ngayong araw.
May libreng sakay ang MRT3, LRT1 at LRT2 ngayong araw, November 10 hanggang bukas yan, November 11. Dahil naman sa nararanasang sama ng panahon dulot ng bagyong Uwan. Ayon sa Department of Transportation, ang naturang inisyatiba ay alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Malibon dito, may alok ding free bus ride ang Office of the President, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority. Yan din ang tanggapan ni Senator Erwin Tulfo. Ang may ito ay rutang Quiapo-Fairview, Quiapo-Angono, Loton-Alabang, Roas Boulevard Sucat at Tap-Cubao. Samantala, pansamantala ring inalis ng PPA ang Terminal Peace para naman sa mga roro na maghahatid ng mga rescue equipment at goods sa mga apektadong lugar. Mayor Sena Mendoza ng Talisay, Batangas, magandang umaga, ingat po kayo. Nag-alay naman ng panalangin si Pope Leo XIV para sa Pilipinas. Sa gitna ito ng pananalasa ng Typhoon Uwan sa malaking bahagi ng Luzon, kasunod ng pinsalang iniwan naman ng Bagyong Tino sa Cebu at iba pang lugar sa bansa. Sa kanyang mensahe, pinabot din ng Santo Papa ang simpatya sa mga pamilyang nasalanta sa sunod-sunod na kalamidad at nawalan ng mahal sa buhay. Nananawagan naman si Vice President Sara Duterte sa lahat na ipagdasal ang lahat ng ating mga kababayang nakatira sa mga lugar kung saan nanalasa ang Bagyong Uwan. Sa inilabas na pahayag ng Office of the Vice President, pinaalalahanan din ito ang publiko ng mahakbang para sa kaligtasan ng bawat isa. Una na rito ang pagiging handa sa paglikas sa mga high-risk areas tulad ng mga baybaying dagat, mga flood at mga landslide-prone area. Maghanda ng supply gaya ng pagkain, tubig, gamot, baterya, flashlight, i-full charge ang iyong cellphone at mga power bank. Mag-iingat din dapat ang mga kababayan natin sa mga natumbang mga poste ng kuryente, mahihinang struktura ng gusali, kontaminadong tubig, madulas at maputik na daan matapos ang malakas na ulan at mga pagbaha. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May mga kababayan ho tayo na stranded ho sa ibang bansa at hindi nakabalik dahil na-cancel yung kanilang mga flight. Paolo Conti, si binahaging almost okay na relasyon sa kanyang mga anak. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Showbiz muna tayo. Gorgie, good morning! Agad na tinumbok ni Paolo Contis na ang isyong pakikipag-ayos nito sa kanyang mga anak. Naipost naman ni Paolo na nakasama niya ang dalawang anak niya kay Lian pa sa nakatira sa Cebu. Okay na okay raw sila, pati kay Lian at ang asawa ngayon ni Lian na si John Cabahog. Ang sabi pa ni Paolo, mas mabuting naayos daw niya ito na hindi na kailangang ipa-press release o ikwento pa sa media. Mas gusto raw niyang tahimik lang na inaayos dahil hindi na raw sa showbiz sa mga anak niya. Hindi naman daw kailangang isama sila sa mga interviews ngayong nagpo-promote siya ng pelikula nilang Ang Happy Homes ni Diane Hilario na mag-showing na sa December 3. Ang sabi pa ni Paolo, almost okay na raw siya dahil may mga inaayos pa raw siya at isa na nga rito ang anak niya kay LJ Reyes na si Summer. Heto pa ang pahayag ni Paolo Contis. Bigla na lang kayo. I think it's also important na privately ko ayusin yung mga private na bagay. Kasi yung mga taong kinauupulan or mga concern are private people already. So yung isipin ng sino man, I'm doing it for the hype or doing it. But it's really... Yan ang pahayag ni Paolo Contis. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa Showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Suspendido po ang color coding ngayong araw na ito. Magandang umaga, Pilipinas! Wala din naman masyadong bumibiyahe kahit kahapon. Marami na rin sa ating mga babayan ang nadala na. At pagka talagang nagsuspende ng klase at sinabing maghanda tayo, maghanda. Kukunti tao sa mga mall kahapon. Wala rin. Dapat yan. Kesa naman bandang huli, baka mamaya diyan kayo magsisi pagka hindi ho kayo nakapag-ready dahil sa pananalasa, sa inaasahang pananalasa ng isang kalamidad katulad nga po ng Bagyong Uwan. 6 na minuto na lamang bago mag-alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ohayo gozaimasu sa mga kababayan natin dyan sa Japan. Hindi po ito mga kwentong kutsero, hindi mga testimonial, kundi human clinical trial. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma.
Sa naturang clinical trial, napatunayan din po na ang postbiotic o ang Ultamayo, pag pumasok po sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacetoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng ating mga dalabasan o commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang Ultamayo, nakatutulong po para muling manumbalik ang lakas ng ating immunity. Nakatutulong din po ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Sa mga senior na medyo nang lulupay-pay ng hinaharap, alam ba ninyong isa sa mga dahilan yan ay yung kawalan ninyo ng magandang tulog. Kaya nakakatulong din po ang Ultamayo para sa pagsigla ng mga nang lulupay-pay na hinaharap ng ating mga senior citizen. Di ba, Ray Taladro? Ayan. Sabi ko naman sa inyo, ha? Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Ha? Ulitin natin, ha? Kadote, Tampadong, dyan sa Davao. 0931-033-2871. Dyan po kayo makipag-ugnayan. Doon ho kayo magpadala ng mga katanungan po ninyo tungkol po sa Ultamayo. Rehistrado po ito sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Southside Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Ito pa magandang balita. Kapag bumili ka ng isang box ng Ultamayo Postbiotic yung 30 capsules sa 5 Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1 ng taong kasalukuyan hanggang July 31, 2026. Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang Ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nabanggit ko kanina, marami tayong mga kababayan na stranded sa may bandang China. Yung mga nag-feedback sa atin, sa may bandang China sila na stranded at saka dito yata sa Vietnam, hindi, kasi tumama din naman talaga yung bagyo doon. Pero alam ba ninyo, sa Amerika, meron ng regulasyon na nagbibigay ng proteksyon sa mga pasahero kapag ang isang airline ay nagbenta ng mas maraming ticket kaysa sa available na upuan. Oy! Sherwin, maganda ito. I-relay mo, Sherwin Alparo. I-relay mo nga ito sa PAL at saka sa sa Cebu Pacific, di ba pang mga local airlines natin. Ito'y kapag walang maupuan ang isang pasahero dahil sa nagbenta ang airline ng ticket na sobra sa bilang ng upuan ng eroplano at nagdulot ng delay sa kanyang flight. Ayon sa regulasyon ng US Department of Transportation, ang compensation para sa denied boarding ay nakadepende sa kung gaano ka-late kadarating sa iyong destinasyon dahil sa pagka-rebook. Hindi pala pwedeng rebooking lang. Dapat meron kang compensation kapag na-delay yung iyong boarding. Kung ang airline ay magkakapag-ayos ng alternate flight na darating. Pero syempre, depende kung may fortuitous event. Yung hindi inaasahan. Halimbawa, bagyo. Kung ang airline ay makakapag-ayos ng alternate flight na darating ng hindi hihigit sa 1 oras matapos ang original na travel o arrival time, walang obligasyong magbayad ng kompensasyon. Pero kung darating ang isang pasahero na mahigit 1 oras pero mas mababa sa 2 oras para sa domestic flights matapos ang original na arrival time, ang kompensasyon ay 200% ng pasahe o $1,000.75. Kung darating naman ang isang pasahero ng mahigit 2 oras, halimbawa domestic, mas mababa sa 4 na oras pagka international, pagkatapos ng original na arrival time, ang kompensasyon ay 400%. Uy, gusto ko ito. Sana meron hong ganitong mga panuntunan din ang mga airlines dito po sa atin sa Pilipinas. Doon sa mga congressman natin at mga policy makers natin, mukhang magandang programa ito. Hindi yung meron kang meron kang passenger rights bill of rights, pero hanggang rebooking lang . Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5 na ng umaga, kasama na natin si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning. Ay, teka, naputol si Ma'am Lori. Babalikan natin, 5 o'clock. This time check is brought...
DZRH, a proud member of MBC Media Group. Magandang umaga, Pilipinas! November 10, ngayon po ay Lunes, kasama na natin si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ma'am Lori. Ma'am Lori. Yes po, magandang umaga din sir sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon nga po, si Bagyong Uwan, huling nakita sa coastal waters ng Bacnotan, La Union. So, nasa west side na po siya ng La Union. But still, nakaka-apekto ito sa malaking bahagi pa rin ng bansa. So, nakataas pa rin yung signal number 4. So, western portion ng Nueva Vizcaya, southwestern portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, southern portion ng Abra, western portion ng Ifugao, sa Benguet, central and southern portions ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac, and the northern portion ng Zambales. Habang signal number 3 sa southwestern portion ng mainland Cagayan, southern portion ng Apayao, rest of Kalinga, rest of Ifugao, rest of Abra, rest of Mountain Province, Quirino, the southern portion of Ilocos Norte, sa rest of Ilocos Sur, rest of Nueva Vizcaya, rest of Nueva Ecija, northern and central portions of Aurora, western portion of Bulacan, Pampanga, rest of Tarlac, the rest of Zambales, and the northern portion ng Bataan. Habang signal number 2 sa rest of mainland Cagayan, including Babuyan Islands, rest of Isabela, rest of Apayao, the rest of Ilocos Norte, rest of Aurora, rest of Bulacan, the rest of Bataan, Quezon, Metro Manila, Rizal, Laguna, Batangas, Marinduque, northern portion of Oriental Mindoro, northern and central portions ng Occidental Mindoro, kasama ng Lubang Islands, Camarines Norte and northwestern portion ng Camarines Sur. Habang signal number 1 naman sa Batanes, northern portion of Palawan, Cuyo Islands, Cagayan City Islands, rest of Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Ticao, Pures Islands, Romblon, at natitirang bagay pa ng Oriental Mindoro at paging sa Occidental Mindoro. Gayon din sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Panay Island nakataas din ang signal number 1. So again, napakarami pa po ng lugar kung saan nakataas ang signal. So hindi pa po talaga tapos yung ating pagbabantay at yung epekto nitong bagyo sa atin. So we're advising the general public to continuously monitoring updates, and bukod dyan ay patuloy na mag-ingat po, especially yung mga kababayan sa Northern and Central Luzon. Ma'am Lori, ang Metro Manila signal number 3? 2 po. 2. Ayan, okay. Signal number 2. So, as we speak, nasaan yung mata? Nasa west po ito ng Bacnotan, La Union. Bacnotan, La Union. Oo. Pero malawak pa rin ba yung kanyang circulation? Po, napakalawak pa rin niya, sir, so far. Wow. Tapos, mga hanggang kailan ito, ang speed niya is 30? As for its speed ay 25 kilometers per hour, west-northwest. Bumagal. Bumagal pa. Okay. Oo, inuubo na mukhang puyat din ng mga tagapag-asa. No, ha? Sorry po. Naintindihan natin yan, Ma'am Lori. So, hanggang kailan siya sa kalupaan? Most likely po, since although yung kanyang mata wala na sa lupa, pero yung half diameter niya nakalapat pa rin sa mainland Luzon. So most likely, ang epekto nito hanggang bukas pa po. Hanggang bukas? Hanggang anong oras bukas? Hindi pa po natin masasabi exactly. Bakit siya bumagal? Dahil po, na-reverse niya yung landmass, so may friction. Significant naman po yung friction na na-experience po niya over the past few hours. Kaya lang, pagka ganitong bumabagal, nakakaipon palalo ng tubig eh. Diba, yun ang malungkot dito. Anyway, yung nararanasan natin dito sa may bandang Central Luzon, part na lang yan ng nung lawak ng sirkulasyon niya. Yes po. Po, pero malakas pa rin ha. Kahit dito sa atin sa Metro Manila, malakas pa rin yung hangin. Oo nga po. Kaya nakatas pa rin yung signal number 2 po. Okay. Wala naman tayong nakikita ng panibagong sama ng panahon, Ma'am Lori? So far, sa latest na threat potential, may possibility. Pero since malayo pa naman po at madami pang possible changes. Oo. Kasi may nakikita tayong cloud clusters na naman dito sa may bandang baba eh. Yes. Ng Mindanao. Oo. Naman. Katatapos pa lang nga ni Tino. Ang tindi din ni Tino nung tumama sa Vietnam, ha? Opo, yes po. Typhoon category din siya nung tumama sa Vietnam? Yes, typhoon pa rin po siya. Sinira din yung mga taniman doon. Sige, Ma'am Lori, ingat kayo at pahinga din pagka may time.
Thank you po. Good morning po. Kailangan nyo rin ho ng pahinga. Si Ma'am Lori de la Cruz mula po naman sa Pag-asa na ngayon po inuulan ng tawag mula po sa iba't ibang mga media network. Magandang umaga, Pilipinas! Ready ho natin ang ating mga emergency kit. Ngayong mga panahong ito, kinakailangan ho natin ang iba yung paghanda sa tuwi-tuwi na para po sa mga biglaang paglilikas. Maglagay po kayo ng family alcohol. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, lalong-lalo na po sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol para DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balikan muna natin si Edwin Duque. May update ho siya sa baha dyan po sa Navotas dahil nga po sa nasirang navigation gate RS-23. Edwin, anong latest natin? May buntag Kuya Angel at napakalakas pa ng hangin sa mga oras ito. Pero ang pinakamasaklap, umabot na hanggang dito sa may C4 Road. Itong bahang idinulot at kasira ng deke kagabi dito sa may Bagong Bayan North, dito sa Luzon, Daga, Navotas. Itong tubig ko Angel ay kung makita natin iba ay halos hanggang 20 na yung tubig. Ibig sabihin pag kumanang ka papasok ng patungo ng City Hall, palalim yan. At kanina natanong natin yung isang taga doon o yung galing doon sa loob, hanggang baywang na raw yung mismong harap ng City Hall at palalim yan hanggang patungo doon sa papunta ng iba't ibang barangay. At halos buong Navotas is mula rito sa C4 patungo ng Tansawan ang halos binaha na, lubog na sa baha itong Navotas. Dahil kung titignan mo yung hampas ng hangin at hampas ng alon, dito yung bumigay sa likod ng halos barangay na Bagong Bayan. Kaya yung tubig ko Angel na galing sa hampas, galing sa dagat, yan yung patuloy na pumupuno ng tubig sa halos buong barangay dito sa lungsod ng Navotas. Sa ngayon ay bakit madilim pa, marami ng mga nagpumilit na dumaan dito sa C4 Road. May mga tumirik na at inilabas na rin ngayon yung bangka para doon sa mga gustong tumawid galing ng Malabon papunta ng Navotas Fishport. Ay ito na yung isasakay dito para makatulong doon sa ating mga kababayan na na-stranded na dito sa kaba ng C4 Road, kung saan halos puno na, ginawa ng parandahan itong naturang kalsada, yung C4. Kaya maraming na-stranded na ngayon, umabot na ng Malabon, yung pila ng mga sasakyan nagpumilit at tumuwid, pero mabigo pa rin dahil sa takot na sila tumirik dahil lampas na itong gutter halos sa lubog na ito. Kaya doon sa ating mga kababayan na nais dumaan dito, maghanap na muna ng ibang daan para makaiwas na tumirik at sila ay maabala sa kanilang biyahe. Sa ngayon, Angel, napakalakas ng hangin. Bagamat walang ulan, may mga ambon-ambon, pero patuloy tayo nahambalo sa malakas na hangin dito sa bahagi ng Navotas. RS-123, Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Edwin, paano ngayon? Di walang transaksyon ng bentahan ng isda ngayon dyan sa Navotas? Sa Navotas Fishport ay hindi abot ko Angel at sa bayan ng Malabon hindi rin. No? Bali, kung dito ka sa C4, pag galing ka ng Malabon, patawid ka ng Navotas, kung matandaan mo yung harap ng DPWH dito sa Navotas, dito nag-umpisa yung tubig na umabot na rito, gutter deck na, patungo na yan doon sa kabilang bago yung terminal ng Navotas, hanggang doon na yung tubig dito sa kaba ng C4 Road. Pag puno ito ko Angel, lubog na yung halos buong Navotas is hanggang Tansawan sa mga oras na ito. Pero yung Fishport nga natin, yung Fishport hindi apektado? Hindi apektado? Hindi siya apektado. Hiwalay ito hiwalay. Bukod siya dahil natatawid ko ng tulay. Kaya mula sa tulay, hanggang dito sa kabilang tulay, dito yung baha sa mga oras na ito. Hindi, pero yung papunta dyan sa Navotas, malamang marami na rin nakalubog.
Kagabi, in-interview natin yung isa sa mga taga barangay ng Nabutas. Sabi niya, buong barangay na lubog dito sa basta galing ang Malabon, pakanan ng City Hall, dito lubog na hanggang doon sa Tansawan. Kumusta ang MacArthur Highway? So parang MacArthur Highway ko dyan ay hindi naman binaha dahil dito nga sa bagay ng Kamanaba, hangin, yung malakas na mambalos. At yung ulan ay hindi nga sabay. Una yung ulan, tapos yung ulan ng ulan, puro hangin na hanggang sa mga oras nito. Yung nararanasan natin dito sa bagay ng Kamanaba. Sige. Pa-update nun mamaya doon sa iba pang mga lugar dyan sa Kamanaba area. Yes, Kuya Jel. Back to you, Kuya Jel. Maraming salamat. Si Edwin Duque, live po mula po dyan sa may Nabotas. Magandang umaga, Pilipinas! Pinabulaan na naman ng Meralco ang kumakalat na may impormasyon sa social media na magkakaroon man ng power interruption sa buong Metro Manila dahil sa pananalasa ng Bagyong Uwan. Sa Facebook post ng Meralco, iginit nito na hindi agad sila basta nagpapatay ng supply ng kuryente kapag may mga pagbaha o tag-ulan. Tiniyak din ito na nakipag-ugnayan sila sa mga lokal na pamahalaan bago patayin ng supply ng kuryente upang maiwasan ang mga aksidente at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Pakiusap po ng Meralco, kumuha at magbahagi lamang ng impormasyon sa mga official channel, website o page sa Meralco para sa tamang update at impormasyon o tumutok po kayo sa DCRH. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide sa ating pong pagsasahimpapawid ngayong umaga. Cordel Chico dyan po sa Kalinga, paki-update kami ha. Nananatiling isolated ang ilang barangay sa lalawigan ng Cebu halos isang linggo matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Ayon kay Balamban Mayor Amos Edwin Cabahug, malaking hamon sa ngayon ang paghatid ng tulong sa 6 na barangay sa lugar dahil sa malalaking bato na nakaharang pa rin sa mga daan. Kasunod dito ng nangyaring landslide sa Trans-Central Highway sa gitna ng hagupit ng Bagyong Tino dahilan para hindi makadaan ang mga sasakyan sa naturang kalsada na patungo sa nabanggit na mga barangay. Igit ng alkalde, posibleng abutin ng 2 hanggang 3 linggo pa bago tuluyang maklear ang mga nabanggit na lansangan. Magandang umaga, Pilipinas! Binawian na ng buhay ang 7 taong gulang na batang babaeng natagpuang nakasilid sa sako at may tali sa leeg sa bayan ng Lambunao, Iloilo. Batay sa report ng pulisya, sa report ng lola ng bata sa pulisya, umalis ang kanyang apo upang dumalaw sa kanyang ama 30 metros lamang ang layo mula sa barangay Tampukaw. Pero matapos ang kalahating oras, hindi bumabalik ang bata dahilan para hanapin na siya ng lola. Hanggang sa matagpuan nga itong nakasilid sa sako malapit sa kanilang lugar. Walang saplot pang ibaba ang bata, hirap ng huminga dahilan para isugod sa ospital pero binawian din ito ng buhay. Ayon sa police captain na si Jose Winston Biadog, ang hepe ng Lambunao Police Station, may 4 na persons of interest na isinilalim sa swab test habang hinihintay pa ang resulta ng pagsusuri at autopsy upang matukoy ang mga salarin. Itong mga demonyo to, 2 lang yan kung hindi yan addict. Kung hindi yan addict, may topak pero mas malapit-lapit yung posibilidad na addict ka. Ayan kaya doon sa mga doon sa mga nagtatanggol sa mga addict na yan, sige, matakinunin nyo, walang kalaban-laban yung bata. Magandang umaga, Pilipinas! 14 na makalipas ang 5 na umaga. Umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang 5 na umaga. Ay magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Toronto, Canada. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Palawan South. Ingat din ho kayo. At sa mga suki natin sa Macau, good morning. Sa mga taga-Tagig, good morning. Good morning din po sa mga Pilipino dyan sa Jeddah, sa Saudi Arabia. Nakapabalik kayo ng Pilipinas na huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate dahil meron ho tayong locally produced na tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa
0917-095-5935. May mahigit 10 variants yan ha, ng mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang Tangerine Chocolate po ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana ating tangkilikin. Magmahiwagang tunog muna tayo ha, dahil ang premyo naghihintay ay 6,000 piso. Dalawang item po ang ating hinahanap. Yung isa dyan ay gawa sa papel. Yung isa naman ay isang item na madalas nating makita sa mga parke. Meron din kadalasan sa mga mga punerarya. Huwag na sa punerarya masyadong go. Sa mga parke, ayan, sa mga park, sa mga airport, meron yan. Madalas yung nakikita natin yan doon. Tsaka, basta. Importante ho yan. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama na natin ang veteranong banker at presidente at general manager ng GSIS, si PGM Wick Veloso. PGM Wick, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, partner, at sa iyong mga taga-subaybay ng Magandang Umaga, Pilipinas. Ay, wala kayong pasok ngayon dahil suspended ang pasok sa gobyerno bukas at saka ngayon at bukas. Wala po ngayon, yung bukas po, hindi pa po tayo sigurado. Ngunit ang ating pong inaatupag ngayon ay makapagbigay ng mensahe tungkol sa ating mga benepisyo sa ating mga kawani ng gobyerno. Oo, madami-dami itong kinakailangan nating marating PGM Week. Alam mo, partner, totoo yan eh. At nagpulong ang ating pong board kahapon sapagkat sunod-sunod. Kahapon? Kahapon, linggo, nagpulong yung board. Nagpulong-pulong po tayo sa pamamagitan po ng via Zoom. Electronic telecommunication para po mabigyan ng benepisyo ating mga miyembro. At ang amin pong i-aprobahan ay ang ating pong 3-month payment holiday para sa ating mga members and pensioners na nag-a-apply ng emergency loan dahil sa naapektuhan ng Bagyong Tino at Juan. Ibig sabihin ito, kung ikaw ay mangangailangan ng emergency loan, hindi mo na sila kailangan magbayad ng monthly amortization sa loob ng 3 buwan mula sa petsa ng pagka-grant ng kanilang loan. Ang unang bayad ay magsisimula sa ika-4 na buwan. Tignan po kayo ng halimbawa. Kung nag-grant ang kanilang emergency loan, itong November 2025, ang unang lang bayad ay March 2026 pa na dapat mai-remit sa GSIS on or before April 10, 2026. Ganyan po ang ating bagong papatupad. Okay. Kung ngayon mag-a-apply doon lamang sa lahat ito doon sa mga apekta. Hindi, nationwide na tayo state of calamity. So ibig sabihin basta po kung ano po ang lugar na nagkaroon po ng state of calamity, pwede po silang mag-avail. So lahat po ng members at pensioners na apektuhan ng Bagyong Tino at Juan ay pwede pong mag-apply dito sa emergency loan application mula November 7 hanggang February 27 at automatic po kasama sa 3-month grace period. Paano yung pagka ang loan mo para sa bahay, PGM? Kasama, hindi? Abay, yung atin po emergency loan, kadalasan po yan, partner, dahil po nasira kanilang bahay. Kaya po, pasok doon. Yan ay atin pong immediate na pinalalabas. Oo. Hanggang magkano ito, PGM? Alam po ninyo, 20,000 po ang pwede po nilang mahiram. Ngunit kung ikaw ay nakahiram na, pwede kang humiram ng hanggang 40,000 basta ang outstanding emergency loan mo ay magkakahalaga lamang
ng 20,000. Okay. Pero yun daw pong nag-apply previous weeks pa, hindi nakasama. Pero ano pa rin, kasama sa mga naapektuhan ni Tino? Hindi naman kasi. Yung naapektuhan po ng Tino, kasama po yan. Basta kasama nito yun. Okay. Oo. Opo. Yung Lindol, hindi kasama na yon. Ay, iba yun. Po ninyo, para po ito dito sa Bagyo, ngunit ito po ay tumatak. Sapagkat nagsisimula po ng loan po ng November 7. So pwede po kayo mag-apply rin po sapagkat yan naman po ay emergency loan. Sa bagay, yung tinamaan ng Lindol, tinamaan din ni Tino. Opo. Oo, lab na lab talaga tayo ng langit. Ano ha? Sige, so hanggang 20,000 ang kanilang pwedeng hiriramin na emergency loan para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. PGM, nabanggit ninyo na yung mga eskwelahan po ay marami sa mga eskwelahan natin, mga pampublikong eskwelahan, tawag dito, insure sa sa GSIS, ano ho? Tinatawag po National Indemnification Insurance Program po. Naka-insure po yan. Opo, ang dami ho. Libo ho yung mga sinasabi ng DepEd na unsafe na. Paano ho yun? Covered ho ito? Mag-submit po sila ng kaukulang papeles na magpapatunay ng kanila pong damage para po makita po ng adjuster. At isa lang po ang gusto ko pong ibahagi. Alam mo, partner, minsan ho nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang parati po ninyong isasubmit ay yun pong tinamaan ng damage dahil po sa bagyo. Kasi ho, yung iba, ang akala po sa insurance, pag meron pong nasirang ibang parte ng kanilang eskwelahan, pwede pong isama. Kaya po tumatagal ang pagproproseso. So gusto ko lang pong ibahagi sa ating mga kasamahan, sa mga eskwelahan, sa Department of Education, na handang-handa po ang GSIS mag-release agad. Basta lamang po ipakita po ninyo ito po ay gawa ng bagyo. Okay, pero PGM, kinakailangan pa ang clearance ni Secretary Sani? O pwede yung mga district district school, division school? Opo, diretso na po. Galing po sa kanilang mga respective heads of schools, magpapadala po sa amin. At ang adjuster po ng GSIS, padadala po rin para makita po ang kaukulang damage para po maayos agad ang atin pong kaukulang pagre-release ng kanilang pera. Oh. Marami ba kayong adjuster? Marami rin adjuster, ngunit kung ganito pong karaming sakuna, kailangan po tayo gumawa ng double time sapagkat alam po ninyo, unusual times requires unusual adjustments for us to ensure that we address the needs of our constituents, ating po mga stakeholders. Oo. Wala naman kayong emergency hiring ng mga adjuster? Wala naman po. Ngunit kung kinakailangan po namin gawin yan para lamang po magkaroon tayo ng pagkakataon na ma-adjust o magkaroon po ng kaukulang serbisyo, ay gagawin po natin lahat ng paraan para mabilis ang serbisyo. Oo nga, kasi baka mamaya mag-submit sila at sabi natin mapapabilis pero matitenga dahil nga doon sa mga adjuster. Teka nga pala, PGM Week, doon sa emergency law natin, di ba may mga clearance pa rin na manggagaling sa kanilang personnel? Ay, ang ano lang po dyan, diretso po sa kanilang tinatawag po na G-Touch, yung po mobile phone po nila, may application po yan, G-Touch. Yun po, approving officer po ng ahensya, nag-a-approve lang po yan para masigurado na meron pong natitira sila at least na 5,000 natitirang sweldo. Dahil yan po ang batas. Pero mabilis po yan. Mag-apply po ng umaga. Pagdating po ng tanghali, maasikaso ng approving officer ng ahensya. Bago ho sarado ang araw, naka-credit na po sa account nila ang kanila pong loan. Ayan. Mas importante dito, 3 months silang hindi sisingilin, hindi nila required na magbayad. April pa. Kung ngayon sila mag-a-apply, April pa sila kinakailangang magbayad ng kanilang monthly monthly contribution. Ang tawag dito,
monthly payment ng kanilang mga loan. Tama po yan. Okay, PGM. Ingat ho kayo at maraming salamat po. At saka ang bilis ho ninyo kahit linggo nagpulong ho yung inyong board. Kailangan po. Kailangan po tayo mabilis. At ang instruction ng Pangulo sa atin, pagka may pangangailangan ng ating pong mga kasamahan sa gobyerno at ating mamamayan, mabilis kumilos. Kaya po tayo sa GSIS mabilis kumilos para maibigay po itong benepisyong ito sa ating mga naapektuhang membro. Magandang umaga po at ingat daw kayo, sabi ni Brother Manny De Leon, ha? Opo, ingat daw kayo, brother. Ingat din po kayo. Regards kay Brother Manny po. Kumusta kayo, ha? Thank you, PGM, ha? Si President at General Manager Wick Veloso ng GSIS. So para ho sa ating mga kababayan, sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, na sakop po nitong programa ho ng GSIS, pwede ho kayong mangutang ngayon and ang bayad ay sa Abril na, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Binawi naman ng Construction Industry Authority of the Philippines o SIAP ang mga reklamo nito laban sa 16 na kontraktor na sangkot umano sa flood control scandal. Dahil dito, wala na ring bisa ang suspension at iba pang parusang ipinataw sa mga ito. Ito ay matapos malaman ng SIAP na pareho lang pala ang kanilang investigasyon sa isinasagawang investigasyon ng Philippine Contractors Accreditation Board of PICAB at ang PICAB ang may kapangyarihang magrekomenda ng suspensyon sa kalihim ng Department of Trade and Industry. October 27 ang suspindihin ng DTI ang 16 na kontraktor kasama ang ilan sa mga kontraktor na sinampahan ng kaso naman sa ombudsman. At nag-trigger ho kasi yung naturang suspensyon para ipasar na mismong mga opisina. Mabuti na lang ho't natauhan itong SIAP at binawi yung kanilang rekomendasyon. Matakin ho ninyo, maapektuhan ho nito ang maraming mga negosyante. Tsaka yung paano naman yung mga nagpapatuloy pa nilang mga operasyon. O dyan nga po sa Cebu, isa sa mga hinihingan sana ng tulong yung QM Builders. Hindi makagalaw yung QM Builders para i-deploy yung kanilang mga malalaking mga bulldozer, tumulong sa pagtataboy ng mga malalaking bato, kasi nakaprease nga po sila at saka nakasarado yung opisina. But with this development, sana naman makipagtulungan ho ang QM Builders para mapabilis yung pag-aalis ng mga debris, yung mga iniwang basura ng nagdaang bagyong Tino na tumama nga po dyan po sa Kabisayaan. Maganda umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang 5 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Ang umaga, Pilipinas! Sir Manolo, dyan po sa Garden State of New Jersey, USA. Good morning, ha? At magandang umaga din po kay Congressman Prasco, dyan po sa Cebu. Kong, busit na busit sa inyo yung mga kababayan nyo. Bakit daw yung pinamamahagi yung relief goods may mga picture nyo pa? Para bang pera nyo yung pinamimigay nyo, Kong, ha? Kong, ayos ka, ha? Kapal mo ka mo, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Habang nasa matinding problema ho yung mga taga Cebu, nasa abroad na umuwi, na mahagi nga ng tulong, may pagmumukha niya naman yung mga... Bakit? Ewan ko dito sa mga lintik na mga politiko ito, ba't nyo ba lalagyan ng mga pagmumukha ninyo yung pinamimigay ho ninyo mga relief goods? Hindi naman galing ba sa bulsa nyo yan? Hindi naman galing sa bulsa nyo. Tsaka kung galing man sa bulsa nyo yan, di ba galing din sa buwis ng taong bayan yung pinamimahagi nyo yan? Ay, sus, may ginoon buhay ito. Titibay na magmumukha, kaya galit na galit yung ating mga kababayan sa Cebu. Lalawigan ng Cagayan, di gaanong naramdaman ang Typhoon 1. Detalye ng balita mula kay Grace Hanzano, RH25. Grace, good morning. Angel, hindi gaanong naramdaman ang bayo at lupit nitong si Bagyong Juan. Bagamat 2 araw bago dumating dito sa bahagi ng Cagayan, ang bagyo ay todo paghahanda na. Katunayan, ang nagsagawa nga ng mga forced evacuation. Pero mayroon pa ring 12 na mga bayan, batay sa talaan ng PDRMO, ang nakaranas ng mga pagbaha.
hindi gaanong kataasan ng tubig at unti-unti na rin humuhupa. Ayon nga sa report ng PDRMO Cagayan na si Rueli Rapsing, tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan at gayon din ang ilang mga residente na nananatili sa mga evacuation center. Mayroon pa rin silang mga nakahandang mga relief goods para nga maipamahagi sa mga residenteng apektado nito. Possible naman ang bahagi ng mga lansangan dito sa bahagi ng Cagayan. Although itong Region 2 tuloy-tuloy ang sinasagawa ring clearing operation dahil may mga nagbagsakan din ng mga sangan ng ang mga kahoy sa mga pangunahing lansangan. Nananatili ngayon walang supply ng kuryente ang ilang bahagi ng mga bayan dito sa Cagayan. Ayon naman sa DPWH Region 3 at Region 2, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa sa pamagitan ng mga district engineer na mga clearing operation dahil sa bahagi ng Nueva Vizcaya, Quirino at maging sa bahagi ng Isabela ay marami ring mga bumagsak na mga sanga na mas matindi ang hanging tinamo dulot ng bagyong Juan sa bahagi ng Quirino at maging sa Nueva Vizcaya at Isabela. Yan ang ating update. Grace, yes, pa-update din sa pinsala sa sektor ng agrikultura sa mga pananim. Kasi ang alam ko nakapag-harvest ang palay pero yung mais yata mukhang naabutan. Yes, sir. Yan, Angel, ang sitwasyon dito sa bahagi ng lambak ng Cagayan. Although halos lahat nakapag-ani na ng mga palay, pero yung mga mais na sinimulang itanim matapos nga yung panalasa ng bagyong nakalipas 2 weeks ago and a month ago, hindi na naman makakabangon dahil eto, pinadapa na naman ng bagyo. Yung mga gulay na mga pananim na ngayon ay maganda na sanang naaani, wala, bagsak na naman, dapa na naman ito. So pagdating sa agrikultura, mga 2 days or after 1 day pa natin makukuha yung pinakang kanilang resulta ng sinasagawang pag-assess sa lahat ng pinsana pagdating sa agriculture. Angel. Maraming salamat, Grace. Babalikan ka namin. Samantala, dako muna tayo ng Aurora. Nandun naman si Edniel Parao sa RH52. Edniel, kumusta ka dyan? Ng hangin dito sa areang ito ng Kasiguran, Aurora. Dito sa northernmost part ng probinsya, katabi lamang natin yung landfall area kung saan lumambing itong mata ng Bagyong Juan, itong bayan ng Dinalungan. May higit 1 hour lang, Kuya Angel, yung ating distansya. Wala roon sa Dinalungan area kung saan nga unang nag-landfall itong bagyo. At mula rito sa ating kinaroroonan, ay ramdam natin kagabi, Kuya Angel, yung grabing nakatatakot na hagupit ng hangin. Kahapon pa lamang i-describe ko bago tayo mawala ng signal ay may yung tinis ng tunog ng hangin ay napaka taas. Talagang hudyat ng mabilis na paghampas nito dito sa mga kabahayan, mga puno, iba't ibang properties sa Kasiguran area. Bandang alas 8 ng Kuya Angel, tuluyang nawalan ng signal at kuryente itong major parts ng Northern Aurora dahilan nga ng pagkaputol ng ating komunikasyon. Sa ngayon ay umaasa lamang tayo dito sa generator ng isang at itong ating sariling dalang communication device para makapagbato ng latest update. Pero kahit wala na rito yung mata ng bagyo ay ganun pa rin kalakas yung nararanasan natin na hangin at nagpapadapa ngayon dito sa mga nasa harap natin na naglalakihan, nagtatayugang puno ng niyog. Nagkaroon ng, kung tama yung pagkakatanda ko, bandang pasado alas 9, Kuya Angel, doon siya around the exact period kung saan nagkaroon ng landfall, ay may malakas na tunog na narinig kami rito sa Kasiguran na parang, I don't know kung malaaso o kung ano man na parang living being na ganun ko lang siya i-describe, pero wala kaming way to verify kahit sumilip man lamang sa bintana sapagkat kung makikita nyo ating videos na sinubukan nating kunan kagabi ay napatid talaga yung major electricity at kahit yung ibang mga means ng communication na makakita ka man lang ng ganap sa paligid ay hindi pa rin talaga advisable. Kahit sa mga oras na ito, napakadilim pa ng langit at maririnig mo lang sa aking background, tuloy-tuloy pang nagtutumbahan yung iba't ibang mga halaman dito sa ating kinaroroonan sa Kasiguran. Tinangka natin pumasok, Kuya Angel, sa Baler kahapon para sana doon tayo magtungo sa kabisera, pero napilitan tayo umatras
pabalik dito sa may northern na part ng province dahil hindi mo na madaanan yung Baler Kasiguran Road sapagkat umabot ng 5 to 8 meters yung storm surge na atin ring nakita ng personal kahapon diyan sa bahagi ng Tikalungan at nagkaroon ng pagbara or damage doon sa pinaka boulevard. Yung mga bato na galing doon sa dagat. Kaya pag-atras natin dito ay napilitan tayong maghanap nga ng masisilungan muna sa Kasiguran at nagulat na lamang din tayo na dito pala yung mata ng bagyo sa katabi lang natin na bayan na Dinalungan katabi kang Kasiguran na Aurora, Kuya Angel. Sa ngayon, honestly speaking, hindi pa tayo nakakaikot sapagkat delikado pa rin yung hangin at tinatansya pa natin kung kakayanin ng ating communication device. Lalapat naikabit lang din tayo yung ating electricity sa dito, sa kung saan man tayo nag-i-stay sa mga oras na ito. Yan muna ang latest sa sitwasyon sa ngayon. Signal number 3 pa rin dito sa nabanggit na bayan ng Kasiguran, maging doon sa Dinalungan kung saan naglandfall ang bagyo. At mamaya mababatid pa natin kung gaano kalawak itong pinsala ang bagyong Uwan dito sa lalawigan ng Aurora. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ingat, Edniel. Samantala, mga bayan ng Catanduanes na nanawagan ng garang tulong sa national government. Detalye mula kay Ruel Saldico. Diyos marahing aga, RH18. Naputol naman si Ruel. Babalikan natin si Ruel. Maganda umaga, Pilipinas! Nananakita ba ang inyong kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina ng kalamnan? Abay, epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen, para sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla, ganda, kahit nagkakaedad na. With proper diet and exercise. Hanapin po sa Shopee, Lazada at Ultabio ang Ultaplex. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan na natin ngayon si Ruel Saldico. Putol pa rin. Okay, sige. Maghanap buhay muna tayo ha. Oras sa buong Kapuluan 47 makalipas ang alas 5 ng umaga. Bago po mag-8 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan muna natin mula po sa Catanduanes si Ruel Saldico. Ruel. Yes, Kuya Angel, sa mga oras na ito ay halos talagang totally blackout. Walang signal ng komunikasyon at talagang yung lahat ng mga area hindi natin mahagilap ang mga LGU, mga MDRMO at walang mga komunikasyon sa mga oras na ito. At tanging ang ilan lang ay mga yung Starlink lang na kung saan ang lahat ng mga LGU mula sa bayan ng Pandan, Gigmoto, San Miguel, Berac, yung mga bayan ng Panganiban, ito yung talagang matinding hinagupit ng bagyong C01 na kung saan ay ang mga bayan na ito ay tayo nagpag-ugnayan at may ilang mga bayan na talagang lubog sa baha sa mga oras na ito. At ang iba naman ay nagsasagawa ng mga clearing operation sa Catanduanes. At ngayon ay dito ay may unti-unti pang pagulan pero wala nang masyadong malakas na hangin sa mga oras na ito. At dito naman sa Camarines Sur, sa ating pagkipag-ugnayan naman kay Governor Elry Villafuerte, ang hinagupit ng matinding tama ng bagyo ay ang coastal area ng Partido area. Ito yung mga bayan ng Caramuan, Calcitorena, Presentacion, Siruma at sa Camarines Norte naman, ang mga bayan naman ng Binsons, Mercedes at Daet, maging ang bayan ng Labo, Camarines Norte. So kung saan ang mga area nito ay walang mga supply ng kuryente at komunikasyon dahil nga sa matinding pinabagsak ng mga poste ng kuryente, mga malalaking punong kahoy at ilan pang baha na naranasan ngayon sa mga oras na ito dito naman sa Bicol region. From time to time, Kuya Angel, sa iba pa mga report mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mabalo sa Ruel. Si Bal Gonzales ay nandyan sa may bandang Nueva Ecija. Saan ka dyan sa Nueva Ecija ngayon, Bal? Sa bahagi
ng Cabanatuan City. Yung kinaroroonan namin sa mga oras na ito. At dito kami sa isang ilog dito sa kabanan ng Marangito Highway. Bal. Sandali, hindi clear yung signal ni Bal. Adjust ka ng konti lang, Bal. At maingay yung background mo. Sarado mo na lang mo siguro. Mukhang may kalakasan yung hangin, Bal eh. Ayan, sige. Nag-a-adjust lang si Bal ng kanyang signal. Ano, Bal, sige, try natin uli. Bal. Yes, ako yan. Ayan. Oh, medyo mas clear na. Oh, go ahead. Wala. Bal. Oo. Mukhang kailangan sa loob ka siguro mag-report, Bal. Hindi marinig yung update mo eh. Oo, hindi mas malakas yung ng hangin. Tsaka bakali pa rin yung wig mo. Bal? Bal. Bal, pasok ka muna sa loob ng sasakyan. Hindi maintindihan yung hindi maintindihan yung pinipid ni Bal. Live mula po diyan sa may Cabanatuan City. Oo. Okay na. Sige, sandali. Habang nag-a-adjust ka ng signal, dako muna tayo kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle? Sandali, okay. Si Giselle muna. Giselle? Ng nationwide price freeze sa 11 kilogram na household LPG at ng produktong kerosene. Sa abiso ng kagawaran ng epektibo ito mula November 7 hanggang 21, kasunod ng deklarasyong National State of Calamity dahil sa epekto ng Bagyong Tino salig sa Proclamation No. 1077. Iiniguro ng ahensya ang patuloy nilang monitoring katuwang ng Department of Trade and Industry sa mga retailer at mga distributor para matiyak na masusunod ang price freeze. Tiniyak ng Energy Department na nananatiling tapat at matatag ang fuel supply sa kabila ng magkakasunod na bagyo kabilang ang Tino at Uwan. Normal din nila yung operasyon ng lahat ng kanilang mga refilling plant. Mula sa 3,671 na mga gasoline station, 42 lamang yung hindi operational ngayon dahil sa pinsala ng bagyong Tino at problema sa power supply. Kabilang ang 21 sa Region 7, 16 sa Region 6, 13 sa Negros Occidental, 2 sa Antique at 1 naman sa Capiz. Samantala dito sa kinaroroonan natin sa Naiya, Pasay City, walang ulan pero malakas ang bayo ng hangin. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Magandang umaga sa mga nakatutok dyan sa Kidapawan City. Ingat kayo dahil may malakas na pagbuhos din ng ulan ditong nakalipas na ilang araw dyan po sa Mindanao. Magandang umaga sa mga taga Kidapawan City. Balikan natin sa Nueva Ecija, si Bal Gonzales, Sarich May Bal. Angel, yung kinaroroonan natin dito sa lagyatot ng Cabanatuan. At kung makikita mo sa aming kinaroroonan, medyo maliwanag na ngayon at ramdam pa rin yung bugso ng hangin na nararanasan dito sa lugar na ito. Kami nandito sa isang, kung makikita ninyo, isang ilog ito. Ito'y kanugnog ito ng Pampanga River. Etong lugar na ito. Kung yung tubig na galing doon sa Zambales, Pampanga ay dito pupunta at yung lugar na ito naming kinaroroonan ay kapag umapaw itong ilog na ito ay kalimitan na nalulubog yung ilang mga barangay dito sa lungsod ng Cabanatuan. Pero sa ngayon medyo mataas itong tubig pero sa nakikita ko ay mukhang hindi naman ito sapat para mapaapaw itong ilog na ito dito sa bahagi ng eto'y Balde Puente na ito, Kuya Angel, isa dun sa 4 na mga ilog kung di ako nagkakamali dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, particular na dito sa Cabanatuan na siyang binabantayan dahil nga dun sa volume ng tubig na manggagaling naman dyan sa bahagi ng Pampanga na nagpapabaha dito sa lugar na ito. Kagabi, Kuya Angel, mula dun sa may bahagi ng San Fernando, pumasok kami rito sa lungsod ng Cabanatuan at dumaan kami dito sa may Central Luzon Expressway Link. Ito yung bagong daan na naglilink o nagiging daan sa pagitan ng lalawigan ng Tarlac at itong
bahagi ng Cabanatuan dito sa Nueva Ecija. At talagang ramdam namin around 9 p.m., 8 to 9 p.m., yung lakas ng hangin na dala nitong bagyong si Uwan na naglandfall nga dyan sa bahagi ng Aurora. So yan, Kuya Angel, yung pinakauling sitwasyon, medyo tumila na ngayon yung nararanasan kanina na malakas na mahinang mga pagulan na sinasabayan ng malakas na hangin. Subalit ngayon, wala ng mga pagulan at ang nararamdaman na lamang ay yung bugso ng hangin na pamayat-mayang nararamdaman dito sa bahagi ng Nueva Ecija. Wala pa kaming nakitang mga devastation dito sa lungsod ng Cabanatuan sa mga oras na ito. At titingnan natin yung iba't ibang mga government agencies, particular na yung provincial capital ng Nueva Ecija, kung meron na silang naitatalang mga damage dulot nitong Super Typhoon Uwan. Wala rito sa Cabanatuan City. Kasama ko pa rin si Utoy Ibrahim Gaddafi Jr. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val. Ingat dyan. At magandang umaga din kay Arnold Correa, dyan po sa San Jose City. Sa report naman ni Arnold kagabi, may mga nabunot namang ilang puno ng kawayan doon sa kanilang compound. Ingat kayo dyan. At maliban dyan, wala naman daw iba pang mga damage. Pero ganun kalakas yung hangin para mabunot yung puno ng kawayan. Susunod na po ang 2x2 sa tang ACS Balita. 1 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Pang magandang pag-flood control din ho yan. Tsaka para mapabilis natin ang pagpapanumbalik ng buhay sa mga bundok. Napipigil po ng pagragasan ng tubig baha kapag ganitong may mga malalakas na mga pagulan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula sa aral na iniwan sa atin ng isang Roman philosopher na si Cicero, Marcus Tullius Cicero. Ang sabi niya, politicians are not born, they are excreted. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! ACS na ng umaga. This time check is brought to you by AC. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules